bakit kayo natingin sa bukas na ayan na, ito na, magpa-pump na yung market. Pero the question is, are you really prepared, no? Kumbaga nakapag-imbak ka na ba talaga, 'di ba? So, hindi ko kayo fino-FOMO, no? Pero doon kasi tayo matututo eh. Ewan ko nagigets niyo yun. Big shoutouts kay Box, yan. So, doon tayo matututo guys. If makapag-prepare kayo ngayon, lahat na yung mga tao bored sila, no? Ganun din naman yung memes nung November, no? Lahat bored, hindi nila inaasahan. Tapos biglang nag-pump yung market hanggang December, no? So, everyone's like really into like, nandito lang pag ano na, no? Nagpa-pump na. Pero nagpe-pretend sila na, okay, kaya ko yan. Kaya kong sabayan yan. Alam mo yun? Hahabulin ko na lang kung ano yung pump. Hindi, no? Kailangan makabili ka. So, ganun din yung ginawa natin sa mga assets tulad ng virtual protocol, di ba? Pendel, Omni, bago pa siya nag-dump, di ba? Sui, di ba? Bago sila nag-pump, nandun na tayo. Okay? And yun yung mga times na walang nakikinig, walang masyadong nagto-talk about cryptocurrency. And ang viewers is wawalo lang, katulad ngayon, wala lang, 10 lang, 15 lang, tapos magsasubscribe sila sa mga bayad na membership pag nagpa-pump na, no? Tapos pag hindi sila kumita at ang kumita lang yung mga nauna, 'di ba? Maninisi sila, 'di ba? Ganun yun eh. Sobrang dali kasi manisi. Yun yung pinakamadaling gawing bagay sa buong mundo. Yung manisi ka lang. No? Tapos yung next thing na matututunan mo, isisihin mo na yung sarili mo. 'Di ba? Na, hindi, kasalanan ko to kasi hindi ako nag-ano. So, nagigets niyo ba? So, ngayon guys, nandun na tayo sa puntong yon. Okay, gusto ko lang ihilamos sa inyo para ma-realize nyo kung nasan na punto na tayo ng buhay natin sa cryptocurrency. Okay, it's been prolonged, no? Nakikita mo naman yung dominance na to, no? So, itong dominance na to, we don't usually get this. At pag nangyari yun, kapag nangyari yan, okay, at nag-dump yan, okay, 2 beses yan magda-dump ng sobra. So ngayon, 2 beses din to probably, no? Buong hanggang may 3 months of dump, tapos biglang aangat, tapos biglang diretso. So, pero ito, gusto ko saluhin to kasi dito mangyayari lahat eh. 'Di ba? Dito magsisimula lahat. Ito yung mga unang mga assets dito natin malalaman yung susunod na sol. Dito susunod ito na yung susunod na industry sa ganitong narrative. Ito yung susunod na ganito sa ganitong asset, no? So dito nagsisimula yan, guys. Ito yung mga punto na ito na yung mga punto ng mga narratives na dapat binibili nyo, 'di ba? And dapat ganitong mga punto or times na kayo nagbibili ng membership para matuto agad kung ano yung mga dapat bilhin. No, hindi ko sinasabing bumili kayo kasi ako nagbebenta. Hindi sa akin. Bumili kayo sa iba kung gusto nyo. Trip nyo yan. Kung saan kayo komportable. Okay. At mas okay pa din bumili kayo sa mga banyaga. Kung gusto nyo, okay. Hindi ko naman sinasabing tangkilikin nyo sila. Pero sinasabi ko lang yung totoo. So, ngayon, bakit up yung market, no? Nung siya, 110. Okay, so yung Bitcoin natin, nag-search tayo to 110, 200, no? Lupit. Okay? Tapos, biglang binawi. Pero ano ba talaga yung nangyari doon? Okay, so it's actually a significant 407.78 million of ETF inflows nitong June 2nd. Hanggang June 3rd, medyo nag-slow down right away pagsampa ng 109, 110, biglang sinupalpal tayo kasi nga June 4th na. Okay, so, July 4th na. Okay? So, the question is, yung, itong rally na to, totoo ba to? Is this just a parang fake out? Is this just like a trap, no? So, yan. Makikita natin dito sa ating screen. Okay? But the overall markets during that time is parang plus 8 si Cardano, plus 6.5 si Ethereum, Litecoin 9%, Solana biglang pumalo ng $5, 5%. XRP sumunod si XRP, no? Tapos yung mga meme coins natin, biglang pumalo, guys. Even yung Bonk, yung memes na tulad ng Shiba Inu, doon mo malalaman na may mangyayaring maganda eh.
Okay? Or masama. Kasi ang pangit ng rotation. Pero nakita naman natin na this is a slow growth. We are in a progression. The question is, what kind of progression is this? Okay, and we are being protected at certain levels of this market, no? So the question is, okay, is this just like a fake out, or is this just like we're trying to do a pullback already para basagin na natin talaga? Okay, so kahit yung expert na si Arthur Hayes, sabi dito, they are warning kumbaga magkaroon ng liquidity squeeze, okay, na pwedeng mag-trigger, okay, by this summer, okay, or somewhere middle summer, no? And we might be dragged down pabalik ng 90K, 91, 92. Why? It's because this is the confluence levels, no? And everyone was saying like, hindi po, babagsak na po siya pag nag-93. May nagsabi din yan dito. Kakasunod nyo sa iba't ibang YouTuber. Yan yung punto na sinasabi ko. Hindi, pag nag-98 yan pero dumiretso pa, we're gonna go above 100K. Okay, and yun na nga, pumasok tayo ng 103K na parang walang nangyari. And dahil nga dire-diretso siya, so maganda na rin na hindi siya huminto sa 108 kasi kung naghinto yun doon, nung nagpapampalan tayo, it's gonna be catastrophic. Sorry guys. Yan, bumabahin kasi ako eh. Big shoutouts kay Kirk. Yan, big shoutouts kay Tres. Big shoutouts kay Cosmic. Yan, salamat sa inyo guys. Okay, please do not forget to like and share, subscribe. Okay? At kung gusto niyo ng mga ganitong content, this is the best time for you guys to hit that notification bell para hindi kayo huli sa chismis guys. Okay, so guys, may mga ilan akong gem na talagang binabantayan na talagang nakikita recently. So, yun nga, with the market right now, di ba? Yung memes natin umangat, okay, even yung Bonk, Doge, and Shib, yan, tatlong yan. Okay, yung wala nga yung Pepe, ewan kung bakit. Pero, yeah, those are the mythical for the 4 horsemen na tinatawag. Bonk, Doge, Pepe, Shib. Yan, tatlong yan. Okay, Doge for ETH, tapos Bonk for Solana, Shiba Inu for Ethereum, and of course, di ba, si Doge, which is a coin, not a token. Tapos si Pepe for Universal, kumbaga, which is cross-border meme na tinatawag. Pero, yeah, ito lang yung problema natin. May mga dormant wallets na sa Bitcoin na umaabot ng 2011. Okay? Nung nakita natin yung move papuntang 110, biglang nagalaw tong 2.8 billion worth of BTC. After 14 years na hindi siya nagalaw. Medyo nagpapanik lahat actually. So yan, big shoutouts kay Damon. Okay, lahat nagpapanik. Okay. So sentiment-wise, hindi maganda of course. So we are actually having a drawing attention to long term. Okay. So ito yung ano natin ha. Ito yung tingin ko dito. This is just like parang a mere reaction. Kung talagang bad news to or something na it already did crash. Hindi mo na to masalo. Okay, yan. Big shoutout sa mga nagre-react dyan. Okay, so tulad nga sinabi ko guys, kung totoong bad news na hindi ka makakasabay. Okay, kasi ito yung mga bad news na hindi mo ma-anticipate. Okay, dormant wallet to, tapos biglang gumalaw. Diba? So, wala ka namang alert para sa mga ganitong asset unless meron ka talagang AI, no? Or specifically generated para sa mga ganitong or task para sa mga ganito, no? Na alert ka agad right away tapos makakapaggawa ka ng contingency plan mo. So, technically, hindi naman siya bumagsak, no? And bagkus nag-hold pa nga yung ibang assets. So, katulad ni, diba? Ni Ethereum, hindi naman siya bumagsak. Okay, although BTC went back to 108, we didn't see any like further crashes with Ethereum. Okay. Also, with the House of Representative, lang guys, papakita ko sa inyo yung link. Ito, with the House of Representative, sabi dito, yung natin, yung outcomes, yung outcomes from Crypto Week
could influence the global digital currency policies. Okay, so this is all about regulation. Okay, and sets important precedents for privacy, innovation, and financial stability. This is very dangerous at some point where if sabihin natin, okay, sabihin natin, di ba, sa US, approved na siya, etc. Paano kung hindi sumunod si EU? Technically, 80% of the time, not accurate percentage, pero 80% of the time, after 6 months na mag-agree si Donald Trump, sumusunod naman si EU. Okay, yan yung masasabi ko sa inyo. Okay, kunyari sabihin natin tapos na yung LGBT kind of narrative na pinupush natin. Tinapos na. After 6 months, susunod na rin yan si EU. Alam mo na yung susunod. Diba? Alam mo na yung susunod dyan na sistema. Mga illegals, no? Immigrants, no? Immigrant talks, immigration, etc. Asylum, topics, diba? Yan na yung mga susunod dyan. Okay? Mawawala na yung LGBT na parang walang nangyari. Okay? I have no against with illegals. I have no against with the immigrants. I have no against with LGBTQ. Diba? Walang pake. Okay? That's your identity. If you wanna choose that identity, di kayo yan. Kaya kayo nasasaktan. Yun lang masasabi ko dyan. So, if you have no identity, no one can hurt you, of course. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Okay? So, this is all just like propaganda. If you wanna be part of that propaganda, then you should be open to be hurt, di ba? So, ngayon, ito yung sasabihin ko. May isa pa ditong news na malupit eh. Yung about sa permanent ban on issuing a US CBDC. Okay, kaya hindi ko medyo gusto na yung mga CBDC token, yung mga ZBCN. Ayoko na nun. Ayoko din yung mga tokens na katulad ng Quant. Alam ko, HBAR CBDC din. Pero utility-wise kasi maganda siya eh. So, kaya ang hirap sabihin na, hindi, ayoko na ng HBAR. Ayoko na rin ng Secret. Ayoko na rin ng ano. Diba? Pero, I would highly suggest, okay, kung ako magkakalikot ng mga paper trades nyo, papasok ako sa mga cybersecurity imbis na CBDC token kayo. Cybersecurity tokens na lang. Yung mga ICP yan. Yung mga totoong cybersecurity token at quantum resistant tokens ha. Yan. Big shoutouts kay JR Salinel. Yan. Okay. So, I mean, sa akin lang. Okay. Hindi ko sinasabi din naman si XRP is fully CBDC token, no? So, for me, okay, how I see it is I think CBDC will not be part of the narrative already. Okay, when I say not part of the narrative, it's just like a side talk for us to really know what are we going to do with the next, with the next spin-off ng cryptocurrency natin. Ano yung mangyayari? Ano na kaya yung bagong thing na magbuboost ng cryptocurrency liquidity or ng market cap overall, no? Ng crypto others na tinatawag. Ano kaya yun? Diba? So, yun yung mga magandang pag-usapan ngayon. Okay? So, kung may token kayo na gusto sabihin sa akin ngayon, tara, chartin natin. Pero ngayon, nakikita nyo naman yung BTC dominance natin. Nangihina na siya every time na ilang beses natin gagawin yan. Diba? Nakikita nyo naman to. O, nakikita nyo to, diba? So, tignan natin. Okay, yung mga to tayo eh. So maybe there might be a last chance na makaangat tayo, which is really be bloody for alts. Tapos tsaka tayo babagsak. Okay, hindi ko alam kung kailan, pero I'm just like anticipating a major move. Okay, but whenever we always do this, we always have a very clear move for cryptocurrency to go down, and yung down na to mabilis talaga. Okay, so may ina pa ba tayo? Tingnan natin. Alam ko may ina pa kami. Wait lang ha. Ayun yung magano ah. Okay. Oh, actually, ano na to ah. Ano, dapang-dapa na to. Pero, ito yung mahirap eh. Ano kasing ano. Sige. So, meron naman tayo moving average. So, magandang markahan ko muna yung mga moving averages. So, nandito na rin yung Fibonacci natin. So, mas medyo naka-center na siya dyan. So, ngayon ito masasabi ko. Sabihin natin, pagpalagay natin, okay, we are doing the
actual double bottom. Okay, for us to really confirm that this is the double bottom, may slow down na tinatawag. Ito din slow down, 'di ba? Tapos magkakaroon tayo ng parang potentially bottom pero hindi. Ito katulad nito, potentially bottom pero hindi. So we are here already. Question is how accurate this is for INA, no? Gaano katotoo na hindi, ito na yan, bottom na yan, sure na yan, etc. How are we sure na yan na talaga yung bottom? Okay? Ang pinakamaganda dyan tignan, alam niyo, volume always, ano? Yung tinatawag na smart money, pati flow, inflow, pati yan. So, sa tulong ni Lazy Bear, diba, makikita talaga natin na talaga dapat talaga, okay, we are reaching the bottom already. We are already bottoming in this market. So, nakita natin dito, nag-sideways tayo, no? So, i-confirm natin yung sideways na yan kung may weakening ng volume. Kasi pag hindi weaken yung volume, tapos alam mo yan, tapos nag-sideways dito sa MACD, nako, hindi maganda yan. Okay, it's fake. Okay, ngayon makikita natin dito, totoo siya. Okay, kitang-kita din natin dito, maliit lang yung natin. Nagpakita ng bull, 'di ba? Nakita din natin siya. Like ang ganda nga ng signal na ito eh. Nagpakita mo na yung bull bago talaga siya nag-pump sa sumunod na araw. So, ewan ko kung late print to, pero kaya hindi ko siya masyadong inaasahan. Makikita din natin dito na nagkaroon tayo ng negative 3 consecutive highs na may red signal. So that gives you a potential further downward move. Ngayon, nakita din naman natin na hindi pa tayo dumidikit dito sa green line for us to have a really good confirmation or wait for a good confirmation for us to really see if this is going to go further down. So ngayon nakita natin na hindi nga tayo dumidikit sa green. So anong ibig sabihin nun? Strength in volume. Ibig sabihin ayaw na bumagsak ng volume. Ibig sabihin nandito na talaga tayo. Okay, and when we do that, okay, katulad nito, 'di ba, bumagsak na siya sa greens, ito bumagsak siya sa greens, and when we do that, okay, hindi siya sumusobra, is we're calling for bottom. Okay, ito yung tinatawag na bottom ng walang signal. Okay, pero dito meron. Okay, dito sa natin, sa money flow natin, kita siya. No, nandito siya. Ibig sabihin may institutional or smart money performance na nangyayari itong white na to. So, yun din yung nakikita natin dito. Increasingly. But scary yung increase niya kasi sobrang laki ng laktaw. Ibig sabihin may confidence. Okay, may confidence dito na tinatawag. Nakokonti lang yung wallet participants pero may nakikita tayong move. Okay? So, ito na yung sinasabi natin na we are at the bottom. So, INA is at the bottom. Yan yung masasabi ko sa inyo. Okay? Kasi wala tayong pure confirmation yet. Pero dito sa indicator na to, okay, wala pa tayo. Okay? Pero meron tayong confirmation sa moving average. Also, dito sa MACD. Okay? So, ngayon, should we buy INA? Okay? What do we do with INA? So, ano ba tong INA na to? INA lang to, di ba? INA yan eh. So, INA, pag INA, ano nga narrative na ito? Pumupurol na ako, hindi ko maalala yung INA. INA, ano to, di ba? Lending to? Ang alam ko lending to eh. Check na lang natin. Coin market. Ay, INA. Pag nakita ko yung neto, description neto, ito nga yun. Yung parang matrix yung INA is building synthetic dollar, etc. Blah, blah, blah. Okay. Parang naalala ko nga to. Wait lang guys Wait lang. Okay. So, ano tawag sa oscillator mo? Hindi, na to eh. Edited na kasi tong oscillators ko eh. Pati yung kay Lazy Bear, inedit ko na rin to sa PineScript. So, hindi ko na siya pwedeng sabihin, hindi, Lazy Bear pa rin yan. Hindi. Okay. So, alam ko RWA pa rin to. This is RWA tokenization. So, ang core narrative ni, kumbaga, core narrative netong ating INA, okay, is more of like synthetic dollar. Okay, which is
which is rehypo. Pwede natin sabing rehypo yung USDE nila. Pero this is more of like synthetic dollar. Kumbaga, ang pinaglalaban ni Ina is kung kayang gawin ni US alone na gumawa ng pera, bakit kami hindi natin pwedeng gawin? So, this is a non or not a fiat-backed stable coin. Okay, USDE. This is a synthetic dollar. Ito lang yung pinaka nakakatakot lang kay Ina. Okay? But the narrative is all about, it is all about DPIN. Okay? Ang pagkakaalala ko, DPIN to. Ewan ko kung bakit ganito, pero DPIN to. Initially, pwede tayong mag-away ngayon. Kaya hindi ko siya maalala as ganito. Ang naaalala ko is DPIN to and stable RWA. Wait lang. Ano ba? Hindi pala to DPIN. Sorry, my bad. Pupurol na ako. So, Itinas or INA, is a non-fiat backed stablecoin. That's it. It's not a stablecoin. It's not a stable narrative. Okay, it is a fake dollar. Kumbaga. Pero, it is fully backed by crypto assets. Yan masasabi ko. Okay. So, the question is, how proved or proven is it na, backed up to? Okay, na delta hedge derivatives position to, etc. Or this and that and that and that. Okay, so they have on their website, yun yung pagkakalala ko dito. Wait lang guys ha. Tingnan natin, confirm natin kasi medyo ano. Tapos ang huling pagkakaalala ko dito is back in May 1 pa yung huling basa ko dito. Probably yun na nga din yung last news nito. Yan na, nagbagal na yung PC. Teka lang guys ha. Nagbabagal na siya. Nagbagal na yung website dahil ano siya, hindi optimize yung website nila. Okay. So, they have this airdrop, no? Ang pagkakaalala ko. And hindi ako nag-participate doon kasi nga pinotakte na ng daga. So, they also have this vesting requirement na sa mga meron silang vesting requirement for them to be able to really participate in this airdrop. So, yeah. Yan yung mga last na narinig ko about this asset. Okay, wait lang. Close na natin yung Ina. Naglalag siya. Gagi. Ayan na. Yun. Nag-close. Okay. So, in-close ko siya kasi naglalag. Okay. So, ang problema din na kung bakit hindi ako naging confident masyado sa Ina. May Ina pa kami. Guys, may Ina pa tayo sa Meraki Bags. Okay, yun lang yung masasabi ko for now. Okay, pero kung bakit hindi ako confident na dagdagan siya ng dagdagan, it's because, marami siyang monthly unlocks. Okay, meron siyang umaabot na 5.47% ng buong circulating supply. Yun yung pagkakaalala ko. Then, it's also every 6th of each month. Okay? Yan yung naaalala ko sa Ina. Okay, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Then, also, what's funny is, they have a long-term schedule na monthly unlock patterns na tinatawag where they continuously do it through the, at least mangyayari hanggang March 2028. Until doon lang. Tapos, ang huling gossip ko dito sa Ina is airdrop. Yun lang yung huli kong nabalitaan sa Ina. Okay, pero yun yung mga magaganda sa mga ganitong asset pag tumahimik. Pero risky, of course. Malaki yung risk pag ganun. Is because, why it's like risky? Siyempre, paano kung wala na maging interested kasi wala nga silang ginagawa? Diba? Yun lang yung nakakatakot dito, guys. Okay, but I really think not. Okay, kasi ngayon, may pinulap akong tool dito sa kabilang screen ko. Yan, papadungawin ko lang ng konti. Yan, so pinadungaw ko lang siya ng konting-konti lang. Okay. Nag-check to ng mga whale activity. So whale activity, no? So there are whale selling pressure on the specific price, which is this one dito sa crosses. Nung nag-try siya mag-cross, nag-try siya mag-retrace, nagkaroon tayo ng sale. Dito siya nag-sell. Okay, dito siya mismo nagsisell yung mga whale. Dito sila nagsell. Hindi dito. Okay. So, ito alpha selling to. And probably the team yan, yung mga teams. Dito yung dito yung whale selling na nakita ko. So, ngayon, yung security nila with their Discord
isa pa yon, naging compromise back in July 2024, but there are no protocol funds were lost. Yun yung importante. Okay, kaya hindi siya masyadong naging maugong, pero for this kind of asset na non-stable coin, tapos backed up by many crypto asset, 'di ba? Pwede naman sila mag-declare na nahack kami, pasensya na guys, okay? Pero kung bottom at bottom talks lang, it is nearing the bottom, pero probably this is also the bottom already, okay? So many indicators are showing, so probably this is a 618, hindi ko alam, hindi ko sure. Pero most probably not, because the moving average is right here. Katulad nito, it's right here. Okay, then we went above it, retrace, boom. Okay, so 618. 618, confirmation, probably nga 618. We need to go higher, tapos konting dump lang siguro, tapos tutuloy na. So probably kung yun na yung pinaka-bottom, then yun na yung last time nyo makikita yung price na yan. Kung mag-hold tong price na to. Okay. Kasi oftenly, okay, when we do, 'di ba? Nakikita niyo naman. Okay? So, yeah. So, sabihin natin, okay, mag-fail dito. Okay, pag-angat niya, okay, diyan na kayo mag-TP pag malapit na sa moving average. Pag malapit, hindi ko sinabing pag nandun na sa asset na yan, nandun na sa mismong moving average, ha. Okay, maganda mag-anticipate early, katulad nito. Hindi siya masyadong dumikit. So, sabihin natin kasi kakapanganak lang ng moving average dyan. Okay, so paano kung ang mangyari is pa-letter U? So, pa-letter U din. Diba? Magkakaroon mo na yung pullback. Okay, to confirm this level na iiwan niya, which is this one. Kaya lang, drawingan natin. Parang ganito. Yan. Tapos biglang slow down. Tapos tsaka lang ito magko-confirm. Ganyan. Parang ganun. So, hindi ko sinasabi by October, okay? Wala akong sinasabing ganun. Anticipation lang. Okay? So, ngayon, next asset. May gusto akong pakita sa inyo, guys. Okay? Which is this one. Swissborg. Okay. So, sa Swissborg, pinredict ko to, guys. Yung last time. Sabi ko magdadump yung Swissborg kasi nandun na tayo sa moving average. Okay, ang nangyari is, tingnan natin. Okay, nag-dump nga hanggang doon. So, ganun lang din yung case-to-case scenario. Kung ba tingin ko, okay, sa Swissborg, okay, and papunta sa INA, ganun din yung tingin ko. Okay, why? Okay, so probably we go up, then go down again. So, tingnan natin kung yun yung mangyari. Pero this is just like using the same thing, RSI, volume, tapos participation or ang tawag dito, yung kilos sa market. Okay? Bagay yung galaw ng mga nauuna palagi sa market ito. Okay? So, konti yung wallet pero ang laki nung pumasok na pera. Parang ganoon. May money, may money na gumagalaw. So, tingnan natin. Pero, yan nga. So, sabihin natin, mag-fail pa rin to. Usually, when we do, katulad yan. So, ito, sabihin natin, ito pa lang talaga tayo. Ina-anticipate natin na nandito na tayo, which is mali, sabihin natin. Kunyari, kung nandito pa lang tayo. Edi, ibig sabihin, we will still go further down. Pero usually, no. Because it needs to be higher low. Okay, para masabi natin, okay, buhay pa tong project na to. Okay, unless may scandal tong asset na to. So, we don't know. We might not know. Diba? So, ngayon, okay, ang next asset na gusto kong pag-usapan is, nasa na nga ba yan? Ito yung Zeus. Tingnan nyo ito yung Zeus. Diba? Ganun din siya. Okay? Nagpa-flat bottom na siya. Okay? So, if you will be able to buy here, tingnan nyo, bumitin na ulit yung volume. So, medyo nabubuhay. Nagkakabuhay na siya. Pero nag-print na naman siya ng red. So, let's see what happens from here. Okay? So, let's see if mag-double bottom to. Okay, pero yung tagal nito, ito lang yung alarming dito. Yung tagal nito is, kasi tagal na rin niya ata, 121 days bago nag-pump. Hindi, malapit na pala. Hindi pa pala kasi tagal. Yan, malapit na pala. So, by July 15, siguro, magiging na siya. Exactly the same time. At yung tagal niya. Dapat nagpa-pump na siya. Parang ganun yung
question natin dito or sentiment natin for Zeus. Zeus Network, okay? So, kung gusto niyo yung Zeus Network, maganda yan. Asset na yan for midterm. Okay, midterm. Okay, hindi ko sinabing long term. Okay, because this is a low cap assets. Okay? So, but prepare. Pag nag-dump yung market, di lugi talaga kayo. Okay? So, may isa pa dahil dito, which is ito, RWA. Okay? So, ito yung mga favorite kong kind of assets na ang move is parang ganito. No? Kasi pag nag-pump yan at dito ka nakabili, solid yan. Okay? So, ngayon, the question is, may mga boxes tayo dito. So, pinlat ko na yan bago pa manganak tong moving average. So, saktong-sakto, doon siya nag-print out. Okay, usually, okay, ang nangyayari is slow up din. Okay, pero may makikita kayong wild moves. Okay, para hindi halatado talaga yung mga ganitong moves. So, hindi ko sinasabing sure ako yung RWA Inc. Okay, which is a company that, tries to double down on mga RWA. No, I'm just telling you, okay, that RWA is also one of our really good assets to buy, which is RWA Inc. Okay, kung gusto nyo magdagdag, nasa sa inyo, dagdagan nyo, bala sa buhay nyo. Okay, pero I really think this is a really good project. Okay, pwedeng sabihin natin, ganito yung mangyari, di ba? 1, 2, 3, tapos biglang babagsak siya. No? Meron pa pala ibabagsak to, pwedeng ganun. No? So, why? It's because A, B, C, D, tapos small dump na lang. Hindi man ganyan kabagsak, pero siguro mga ganyan. Pero pag dito ka nakabili, di lugi ka talaga. Parang ganun. Okay? Pero usually, what happens is the other way around. Kasi bagsak na to. So, nasa 1 day time frame pa tayo. Hindi naman to 4 hours. So, let's see. Okay, let's see. Pero usually, kung maging slow siya, edi paangat lang. Okay, tsaka tayo magkaroon ng pullback talaga. Pero kung mapabilis, biglang itong babagsak even further. Okay, pero ang aabangan natin sa MACD, okay, is a very good reset. Okay, kasi hindi pa siya nagre-reset, no? Yung ano natin is nandito pa yung reset natin sa taas. Okay, kung bakit hindi siya mapindot. Yan. Tingnan natin. Yan. Okay, nandito yung reset, mataas-taas pa siya. So, pag nag-sideways na dito, nevertheless, the price is not okay or okay, I always buy it. Reset lang dito. Laging pa nagre-reset na dito yung moving averages natin for the MACD. Ganun lang siya. Ganun ko lang siya ginagawa. Ganun ko lang din siya paglaruan. Okay? So, ganun ko siya tignan. Okay. Ano pang asset gusto nyo tignan natin at silipin? So, Plume. Maganda din to, guys. Okay. So, yan. Tignan natin. Okay. So, nakikita nyo, di ba? Parang, uy, umangat na. Habulin ko na kaya ito, etc. Okay. So, kahit tignan nyo lang sa volume to, nag-overheat na agad siya. Okay. Konti lang yung players. Nakikita natin, konti lang yung player, pero grabe tong inangat niya dito. Okay. So, ano to? Diba? Konti players pero umangat. So, pag dito ka bumili, pagkain ka. So, ibig sabihin, okay, it can retrace. Ngayon, biglang bumagsak pa si BTC. Di ba bagsak pa to? Okay? Sad to say, ganyan talaga yung pwede mangyari dyan. Okay? Sad to say. Sabihin natin. Okay? Sabihin natin. Okay, kunyari lang. Okay. So, ito yung mga sinasabi ko sa inyo asset na pabagsak. Tapos biglang boom. Gets mo? Gets mo yan? Biglang bumagsak. Tapos biglang bumagsak pa ulit. Tapos biglang boom. Pag nakabili kayo dito. So, A, B, C, D, E. Tapos boom. A, tapos reset. Tapos biglang umangat. Nagigets nyo? Diba? So, kailangan natin makabili sa ganito. Okay? Pag nagkarambola na yung mga moving averages nyo. Na to the point na parang nagda-dive na tapos biglang nagsa-sideways. Di ba? Parang tumitiklop na dito. Okay? Makikita nyo yan eh. Diba? Lalo na pag sukdulan yung moving average tapos biglang bumalik. Yan. Doon nyo makikita talaga na may performance. Okay? XRP. XRP,
Nung last video natin, XRP na yung binigay ko sa inyo. Okay. Ibang asset naman. Okay. Solana. Okay pa ba to Solana? Tingnan natin ah. Wala naman na kasi ako Solana. Konti na lang yung Solana. Ay nako, ba't ganun? Babagsak siya. Parang siyang babagsak. Ganito siya. Short term to ha, short term. Ito din oh. Bitin siya eh. Sa move-sub eh. At hindi rin naman siya galing sa taas para masakit. So I think may slow down pa to. Bagsak. So, ito lang. Pabagsak din. 107. Demita. Ganun. Okay, sabihin natin pagpalagay natin. Ayaw eh. Parehas yung volume eh. Parehas sa parehas. Same repetitive resonate. Kunin lang natin. Kukurutan lang natin. Assemble. So, 887. Dito. 105. Yan. Parang ganun. Yan. Parang. So, tama pa rin to. Drawing ko. So, may siguro July. Parang huling paawa na lang to. No? TIA, ATH, pati AVAX. Sige, TIA muna tayo. DEXE. Huwag muna tayo mag-DEXE. Yeah. Sige, DEXE. Pagbigyan natin to DEXE. Naman kasi to popular. Anyways. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na umangat tapos nag-slide down. Okay? Pero usually nga, yun yung sinasabi ko sa inyo. Paano kung biglang mawala yung interest? Okay? Tsaka lang bumabalik, no? Pero pag bumalik, gumagante. The question is, kaya mo intayin to? Diba? Mula June 22, 2022 hanggang October 2023. Literal na bull run, no? Literal na waiting for the bull run. Next is, sabihin natin, wala akong masyadong alam sa DEXE eh. Hindi ko kayo mabibigyan ng chismis dito. Wala akong mabibigay sa inyo na chismis dyan. Siguro TIA meron, no? TIA or Celestia, no? Celestia yan eh. Oo, kung pares tayo ng TIA. TIA na tinutukoy. Yan. Pagbigyan natin si, wala akong masyadong alam dito guys. Hindi ko to alam. Kung volume, hindi ko rin ito makakomprehend kung hindi ko alam yung project. Pero bagsak naman siya. Kailangan nito mag-gold. Pero since ito nga, nakita mo natin ito. Ewan ko totoo ito Binance to eh. So, tingnan natin. Babalikan ko to next time ha. Babalikan ko kayo pag may alam ako. Hindi ako pwede magsalita ng hindi ko naman alam. Papanggap ako sa inyo na alam ko. Wala akong alam sa DEXE. Okay, tingnan natin to guys. TIA. Ito, nagbabasa pa ako TIA ng konti. Ito game. Ayan, nakikita nyo, no? Okay, umulit na tayo, no? So, nakikita nyo yung, umangat. Tapos biglang A, B, C, D, E. Diba? So, yan na. Para na kayong pattern. Malinaw na yung pattern nyo. Okay. The question is, magkakaroon pa ba tayo ng W dito? Pero kasi mga ganyan eh. W. Nagaganyan mo na siya. So, ganyan yung performance ng TIA. So far, looks like yun yung gusto niyang gawin. Kahit sa, natin kita dito.
no? Kailangan natin is makakita tayo ng clear rejection na pag angat niya, ma-reject agad tapos magkaroon tayo ng same volume, no? Para masabi ko magsa-sideways na siya, no? Yun yung maganda dyan. Okay. So, anong chismis natin sa TIA? So, alam naman natin, narrative na ito is all about modular blockchain, okay? Or data availability layer. Okay? This is not a DePIN, this is not a stablecoin or not even an RWA. Okay? So, ecosystem enabler ang tawag sa kanya. Okay? Which is central to the modular blockchain narrative na tinatawag. Okay, kaya medyo malalim to, walang masyadong nakakaintindi, pero it's a really good project. Okay, in terms of nung current, ito kasi yung current focus niya ngayon pagkakaalala ko, which is last month ko pa to nabasa. Okay, it focuses on leading modular DA network. Okay, ibig sabihin, they support Ethereum roll-ups. Okay, medyo magulo pa din, no? So, katulad ng L2s and new app chains. Okay? Yung mga application chains. Okay? So, ngayon, it is expanding, okay, to ecosystems na merong integrations. Okay? So, katulad ng developer tools, partnerships to drive more adoption. Kumbaga, yun yung pinaka-focus nila is magkaroon pa na adoption. Kasi nga, ang hirap intindihin ng project niya. So, walang gustong mag-adapt nung gusto nilang gawin. Okay, so hindi rin naman siya next generation solution, pero hindi rin siya outdated solution na gumagana pa rin hanggang ngayon. Parang hindi ganun na yung focus niya. Kumbaga ang focus niya talaga is more of like getting there para malaman ng iba na may ganito kami fundamental updates recently, parang gano'n. So, ito yung problema. Mayroon siyang major unlocks na nangyayari din. Okay? At yung susunod niyang unlocks will be this coming July 2025. Okay? Pero wala na siyang significant unlocks, okay, related to volatility, and wala siyang yung last month natin. Ano ba yung last month? June. Although nagkaroon na unlock, walang masyadong naging move. Okay? So, eto move na to is Bitcoin. So, yeah, nevertheless, wala naman. So, being able to buy here, at least, DCA hindi ko sabi buy in all, no? So, makabili lang kayo ng konti dito. Okay, it's a good already. Okay, sabihin natin, umangat. So, tingnan natin kung malalaman na baka mag-double yung muna siya dito. Okay, pwedeng ganyan. Diba? So, tingnan natin. Okay, titignan natin. Pero, ang gossip ko, huli ko dito is, meron tayong tinatawag na modular hype kasi. Guys, nauso yung word na yun eh. Ewan ko narinig nyo. Back in October to or September, modular hype na tinatawag. Pero 2024 hindi 2025. Okay? Hindi rin 2024, 2023 rather. At hindi rin 2025. Okay, back in 2023 pa yung hype na tinatawag na modular hype. Okay, pero ang chismis ko dyan is, okay, Celestia is seen as a ledger. Okay? Kumbaga, siya yung parang, ang hirap i-explain sa Tagalog. Ito yung tinatawag na basta nauuna sila sa modular blockchain movement. Okay? Kumbaga yung gusto nilang maging konektado lahat. Okay? Ito yung tinatawag na gusto din nila i-improve pa yung mga application or apps sa mga blockchain. Yan. No? So, meron din speculation about yung future roll-up launches nila. Okay? And DA adoption. Tapos meron din silang tinatawag na boosting ng ecosystem growth. Hindi ko alam kung maglalagay sila ng mga P2E sa app chains nila. Pero ang alam ko is basta anything na magdadrive ng demand sa TIA, yan yung gusto nilang gawin. Pero when they do, okay, magiging sobrang mag-accumulate sila ng madaming royalties.
Okay, kasi parang halos lahat ng applications, okay, aided by TIA. Parang ganun yung gusto nilang gawin, kumbaga. Pero, okay, pero ito yung pera natin. Walang masyadong social trending topic pagdating sa modular blockchain. Okay. Pwede sila magpanggap na naiintindihan nila. You know. Pwede sila magpanggap na, hindi, totoo, gusto ko yan. Kahit hindi naman, di ba? Ako nga, nahihirapan ako i-explain sa inyo yung modular blockchain ng hindi magiging super technical, ng hindi kayo maboboard, di ba? So, kailangan nyo talaga basahin siya, di ba? Nang hindi kayo nabuburyo kasi interesado talaga kayo. Okay, so Ether, tama ba? Ether. Tingnan natin yung type ako, hindi ko wala. Yan, Ether USDT. Nasaan kaya yung pinaka lang guys ha, tatype ko. Matatakpan ng mic yung keyboard eh. Kung makita. Diba? Pili tayo dito. Pipili lang tayo ng isa. Okay. Wala yung crypto. Diba yan? Ano ba na una? Bitfinex. Okay. Sige, pwede na to. Okay. So, with Ether, wait. Okay, wait lang guys ha. Hinihintay ko lang tong tool natin. Nagbabagal yung internet natin eh. So, with the, hindi kasi nag-ano pa yung information natin with the Ether. Okay. So, with the Ether guys, pag tinignan natin siya, nagbo-bottom, ito yung nakakatawa kasi ang tagal na rin natin nagbo-bottom eh. The question is, when are we going to really trust na ito na yung bottom, okay? So, tuturuan ko kayo guys. Okay, meron tayong tinatawag na zero level kasi sub-zero. Okay, para masabi niyo na totoo to. Okay, it needs to really settle. Okay, medyo kung gusto niyo safety safety lang. Kung safety kayo, dito kayo titingin. Dapat lumagpas na siya dito. Magpo-produce siya ng green. Pwede niyo nang i-all in. Ako ganun ginagawa ko. Ako sa akin na. Ganun ako. Na-all in ko na. Pag nakikita ko na nag-produce ng green katulad dito, na-all inan ko yan. Tingnan niyo, umaangat. Diba? So, kung nag-produce na rin ng green, this is only working in one day ha. Nag-produce siya ng green, ganun din ginagawa ko. Tapos makikita niya na sumusunod din yung volume. Okay, maaga nga lang. Mas maaga nga lang siya. Okay, nakasunod yung volume natin. Ito, participation ng ng iba't ibang wallet. So, ito makikita niyo siya. Okay, meron tayong tinatawag na money flow talaga dito. Okay, so may pera talaga siya. May pera dyan. Okay, so dito din. Okay, kung mag-produce na red, okay, maganda na siguro umalis na tayo. Lalo na pag nagganito na. Umabot na rin siya doon sa 2 red lines there. Okay, alam ko medyo mahirap, madali, or sabihin natin, madaling sabihin pag nandun, pero pag nandun na, ang hirap gawin talaga. Totoo yun. Okay, pero kasi galing na tayo sa taas, galing na tayo dito, bumagsak na siya. Okay, pero yung bagsak natin, dumiretso siya, dos talaga. So, ibig sabihin, ito na yan. Okay, but the question is, when is this going to happen? Yun yung sinasabi natin. Okay, kaya hindi ako confident na bull run na. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Okay, kasi kaka-reset pa lang ng mga prices natin. Initially, pwede kayo maglagay. Okay, pero kailangan may intent kayo or intention kayo na magbenta dito at least. Para sabihin natin na, okay, yung na yan is retrace lang tapos biglang ganyan. Okay, tsaka ito umangat. Pwedeng ganon. Okay, magtagal pa tayo dito. Pwede yan mangyari. Why? Ganon din naman yun sa trend line. Diba? Wait pa talaga kayo bago yung breakout talaga.
Diba? So, nangyayari siya. Titingnan lang natin, aabangan lang natin, tsaka natin talaga makikita talaga yan. Big shoutouts kay Master Gray, pati kay J-Lift. Okay? So, with the A tier, this is GPU rendering, no? Decentralized GPU resources for AI. Yan yung pagkakalala ko sa kanya. Okay, wait lang guys ha. Pull up ko yung sa ano natin. Yung sa dito sa fundamental ano natin. Tool ko. Kasi titignan ko kung merong institutional participation. May news ba patungkol sa ETF? Mukhang wala naman. Parang wala nga siya. Ba't ganun? Wait lang guys ha. Yan. Tingnan ko lang to. Wala kasi siya, wala akong makitang ano. Wait lang guys ha. Titignan ko sa may Telegram namin. Wala eh. Wala talaga. Wala akong makitang ano ng A-tier. Okay. May last tool akong titingnan guys. Titingnan natin kung buhay pa to ah. Medyo kinakabahan ako eh. Wala talaga siya guys. Wala na. Oo nga eh. Wala. Ano to? Sabi ni Ninoy. Wala nang ranking sa comment. Wala na ba? Hindi, meron yan. Si Kirk number 2 eh. Number 1 si Ana. So, wala akong makitang ano, yung news sa ano, A-tier ngayon. Teka lang ha. Titignan ko yung isa pa news niya. Yung news ano. Bakit ganun? Wala siya. Pero sa Avax meron sila oh. Ito, meron siya sa Avax. Wala ring news to. Grabe. Medyo nagdududa ka dito sa A-tier natin. Ano kung ito pa lang yan, no? Aangat siya konti. Aangat siya dito. Sabihin natin, TP ka dito, guys. Sabihin natin, TP kayo dito. Diba? Eh, paano kung mag-double bottom, no? Ang daming paano pag nandito sa critical levels. Okay. So, parang, wait lang ah. May last na akong tool na titignan para sa fundamentals natin. Para masabi ko kung totoo tong chismis na nasa isip ko. May narinig akong chismis about dito. Pero hindi ko pa nakakonfirm. Hinahanap ko pa siya sa Telegram namin. Wait lang ah. Ay, hindi. Ewan ko totoo to ha, guys ha. Ang pagkakaalala ko, meron siyang maikipag-partner to sa ibang DPIN. May tinatawag sila yung katulad sa si Ajix, 'di ba? Nagkaroon sila ng FET, yung FETCHAI or Super Intelligence AI. Nagsama-sama sila. Pero para lang supalpalin sila ni Tao Bitensor. Parang ganun. So, nawala si Ajix sa picture. So, parang ganun din dito. Parang gagawa sila ng alliance ng DPIN. Parang gano'n, magsasama-sama sila. Ewan ko ano yung mga DPIN na yun, pero parang mapapasama pa lang siya doon. Hindi ko sure. Okay. Pero meron ongoing discussion din sila about sa impact of large unlocks and yung buyback programs na gagawin nila for this ano. Kaya medyo nawala pala si A-tier sa picture, pati sa chismis ko. Na nahimik siya kasi wala talaga legit or literally wala talaga ni isang magandang topic pag-usapan sa kanila. Okay? So
pag bumalik ang topic ng AI and gaming projects, probably Aether will be coming back. It is weird na ganun yung narrative na abangan mo para makita mo yung Aether na umangat. It's because deepin nga siya eh. Deepin siya eh. So, with some expecting it to become the new Nvidia for Web3. So, meron din tong parang grass, no? Nagigets yung grass, di ba? Nagpa-farming kayo ng grass, di ba? Oh, yan. Parang ganun din to. Okay, ganun na ganun. Okay? Actually, pwede ka mag-farm dito, pahiram yung GPU mo, tapos, kikita ka. Parang ganun. So, ako hindi ko ginagamit. Hindi ko pa nakikita yung reason para gawin ko siya sa akin. Okay, ewan ko lang sa inyo kung nang trip nyo. Okay, pero sa akin, I really don't think it's really worth it na mag-farming ngayon ng mga ganyan-ganyan. Okay, tinigilan ko na nga rin yung zeros, tinigilan ko na yung kasi everything is like really negative into the market, no? I wanna focus on just like bagging the wallets kasi, mas malaki yung potential ng profitability mo pag nakakapag-perform ka sa bear market na katulad nito. Ano meron po? Ano meron? Yung sa chat. Meron yan, meron ranking yan. Tingnan mo si Tres, number 1. Okay. So, next, last token. Pag-usapan natin. Guys, 1 hour na eh. Sige, pagbibigyan ko kayo dahil huling araw na to. Sige nga, pag-usapan natin yung Tau Bitensor. No? Bigyan natin yung Tau Bitensor. Babagal yung PC ko. Ewan ko kung bakit. Simula nang in-open ko yung website. Close nga natin to. Okay, Tau Bitensor. Crypto USD. Meron kaming Tau eh. Pero hindi kalakihan yung Tau namin sa Meraki. Nawala to sa confidence buy ko kasi nga medyo sabi ko mahal. Sabi ko mahal niya. Sabi ko gano'n. Mahal na niya. Pero yung potential ng pag-profit niya. Sabi natin to. Close muna natin to. Ko lang. Paano kung ito ang 6? Doesn't make sense. Nakita niyo yan? Sakto Parang ginuwit Lupit. Anyways. Okay, so 1, 2. Meron siyang pangatlo pa. Okay, so ibig sabihin babagsak pa to. 3. Saka natin to makikita. Okay. So may chance siguro pa tayo makabili dito at least sa 255. Nandun yung crosses. Yun yung unang support na gusto natin bantayan. Okay, since nagbagsak na tayo dito. Okay, yung chances natin na mag-retrace muna tayo pabalik ng 255. But, okay, just to be safe just to be safe. 255 tas sideways, no? Pag nag-sideways yan, dapat makita din natin sa MACD, which is yun na ngayon nangyayari. Nakakita na rin tayo ng sideways. Pero since nga, dito tayo, malaking chances na bumagsak muna tayo. So, ibig sabihin, babagsak pa tong MACD natin. Okay, so parang ganito, kung sa drawing lang naman, no? Hindi ko sinasabing sobrang accurate. No? Maggaganyan-ganyan muna ta. Okay, ito makakita ng pag-angat. Okay? Parang ganyan. Pero hindi ko sinasabing sure na sure. Okay, malaking chances na ganun yung gawin niya. Kasi ganun din naman yung ginawa niya dito. Okay, so titingnan natin nga lang kung mauulit. Okay, kasi ito, di ba? So, baka hanggang dito na lang to. Hanggang 255 at least. Just to be really safe, no? Just to be really safe. Ayoko na masyadong magsabi ng ito yung pinaka-tip niya, tapos mamaya hindi kayo matrigger, ako pasisihin niyo. Maganda is mag-allocate kayo kasi hindi naman natin napipredict talaga yung prices. Okay? Sabihin nyo na lang din na, hindi sir, also magaling ka talaga mag-predict ng mga bottom. Paano kung hindi na nga? Diba? Kasi hati yung attention ko. Nagbabasa ako palagi ng news. Mas maganda magbasa ng news ngayon. Hindi na ako masyadong nag-TA. Paano yun? Diba? Pero hindi ko kinakalimutan yung TA ko. So ngayon, kailangan natin is balikan tong level na to para masabing, okay. Paano kung dito pa nga lang mag-sideways na tapos makita natin umangat? Kumbaga ayaw na niya bumagsak. Kasi ang chismis sa Tau, i-share ko lang sa inyo ang rumors natin,
okay, is magkakaroon tayo ng institutional treasury adoption. Okay? Like with more Nasdaq, TradFi firms like exploring Tau or AI exposure. Okay, hindi ko sure kung si Tau at A-tier and si IO.net magsama-sama. Pero si IO at A-tier ay magkasama na. Okay, so ibig sabihin yun yung tinatawag na deepen connect o deepen unite. Deepen unite. Okay, magsasama-sama yung mga deep. Okay, then may isa pang community speculation tayo about subnet registration cost now at 3,420 Tau. Okay, yan big shoutouts kay JR Salinel. Yan big shoutouts, lobat na daw yung PC niya. Okay, matatapos na rin naman na tayo. Tapos, narin din tayo ongoing debate about sustainability or emission. Si Tau napakagaling sa ganun. So, malaking chances na siya yung unang makikita when it comes to, emission, carbon emission, Tau yan. Parang ganun yung magiging ano dyan. Pero mayroon tayong tinatawag na unconfirmed reports din sa Tau. Okay? Binabasa ko itong nasa Telegram ngayon. Hindi ko lang siya pwede pakita. Okay? Kasi alpha siya. So, ang unconfirmed reports natin dyan, okay, is yung large token burns, okay, from malicious farming. Okay, so baka i-take advantage to ni Tau as buying opportunity ng or buybacks nila pag nagkaroon ng massive selling patungkol sa ganyan topic. Okay, pero hindi ko sinasabing sure. Okay, ang sinasabi ko is we have to wait for the confirmation. Okay, so pero sa nakikita ko nga is parang ganun nga yung gusto niyang gawin. Okay, so yung big shoutout sa mga papatuloy na tadtarin yung hearts natin. Okay, so now ang AI industry malaki. Okay, pero nandun pa siya sa safe safe side. Wala pang gusto mag-risk talaga kasi nung last time na nag-risk tayo sa AI sa crypto, hindi naging maganda. We thought that AI will be the next thing na magbo-boost ng crypto, the Q1 and Q2 ng 2024. Hindi siya naging maganda, guys. Okay lang yung masasabi ko. Pero, okay, sabihin ko lang sa inyo, Tau is the AI of Bitcoin. Okay? Yan yung masasabi ko. And that's why it's like this one. Tinadtad ko na, sir, yan. Big shoutouts kay Lem Furura. Okay? So, yan yung sinasabi ko sa inyo. So, the question is, are we in this situation? Okay, na pwede siyang bumagsak ng sobra and we might be able to get a opportunity to buy this. Okay, so baka ganyan. No. Hindi ko sure. Kasi pag Fibonacci mo to, okay, ang pinakamagandang retracement level is 200. Okay, so sabihin ko na lang ganyan. Okay? Sabihin natin ganyan. Okay, sabihin natin. Pwede yung bumagsak. Okay? Pero anything na, ito na yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, anything na next super capitulation na sobrang takot na yung tao, nakita nyo, puro red. Nako, ano na mangyayari? Ito na yun. Okay, that's the best buying opportunity of your life. Okay, that's your last chance to really buy the best assets. Tanggalin nyo muna yung memes, tanggalin nyo muna yung mga lockups nyo, focus on this kind of assets, the institutional driven assets that are very slow but will really generate you promising profits, just like Nvidia, yung mga ganong tokens sa stocks. Ay, not tokens, yung mga ganong stocks. Okay, ngayon nandito siya sa crypto. Diba? So, you have to really be patient. Ito, may pera talaga to. Nevertheless, on and off, cryptocurrency, merong pera to. May totoong investors to. Kumbaga, sa Web2, meron siya totoong investor. Well, hindi nila kailangan umasa sa stocks. Diba? So, yan. Ito na yung masasabi ko sa inyo. Okay? Magandang makapag-DCA sa 250. Confluence level, 250. Pero 255 rather, 255 sa Tau. Pero ang best buying opportunity siguro is around 205. Okay? Para lang makompleto natin yung this. Okay? Napaangat. Okay? At aabot to siguro at least man lang, no? Pagdasal natin na magkatotoo to.
babawi or ma-reclaim natin tong level ng dito. Itong level na to. Relatively believable naman. Kasi 3, 6, 9, 12, 15 times 5. Okay na yun. Diba? Slow growth. Pero, meron galaw. Totoo yung galaw. Kumbaga, yun yung inaabangan natin. No? So, nagda-diamond na rin naman na siya eh. Ano ibig sabihin nun sa diamond, diba? Oh, malaki yung chances na kokopyahin nyo to. Diba? Ganyan. Okay, reverse lang natin. Okay, hindi ko sure, hindi ko sinasabi dito pa lang aangat na. Magkaiba kasi yung time eh, pwedeng maging ganyan, no? Diba? Pwedeng ganyan. Diba? Gets nyo? Ito listing price to. Malay mo, dadahan-dahan pa talaga siya pupunta dito. Diba? Pero ito yung target natin dyan. Mga $1,000 to 1,500. Diba? So, yun lang. Guys, thank you so much sa mga nagsabi ng mga asset. Natutuwa ako kasi may mga kwenta yung asset nyo. Sorry dun sa isa, yung Dexe. Wala ko talaga akong alam dun eh. Hindi ko siya naririnig din sa mga alpha. Okay, so malay mo, jam mo talaga yan. No? Di tignan natin. Malalaman natin, babalikan na natin. Paalala mo sa akin, hilamos mo sa mukha ko, mali ako. Okay, at ako magsasabi sa'yo, I'm so sorry, mali ako. Hindi ko alam yung Dexe eh. Hindi ko talaga alam yun eh, pasensya na. Yan, so yun lang guys, chismis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, stay awesome. And have a great weekend, guys. And yan, big shoutouts. Of course, big shoutouts sa fiancé ko. Big shoutouts sa mga nandito pa at nagsipag. Bago kayo umalis, mag-like and share, subscribe. Okay, mag-comment kayo. Awesome. Before you go. Or number 3. Okay? Have a great night and stay awesome and happy weekend, guys. Okay? Thank you so much. And commercial tayo, guys. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Sabi nga